halaman ko guys. Halaman lang pala na i-flex ko ngayon. At ipakilala ko sa inyo yung aking halaman na ito. Kita nyo ba ito? Ayan o. Ito yung i-flex ko ngayon guys. Hello sa lahat ng mga plantito at plantita. Magandang hapon sa lahat. Kumusta? Guys, ito yung aking plant of the week. Ayan o. Kilala nyo ba itong halaman na to? Ayan. Ito yung mga sinaunang halaman guys. Ang tawag sa kanya is Pollecia scotellaria. Ang tawag sa atin nito sa Pilipinas, platito, saucer leaf, or tinatawag nilang aralia or papua. Kalahi siya ng aralia at saka papua. Maliliit na lang yung mga dahon niya ngayon. Kasi, ayan, maliit lang yung pot niya at masyado ng, ayan, payat. Ayan o. Bumabaluktot na sila o. Dapat naka-erect ito guys. Maganda to pag nasa ground. Ito kasi yung kwento nito. Nung una nasa ground ko ito tinanim. So, ang lusog-lusog niya sa ground, diretso yung kanyang mga stem at pati yung mga dahon niya mula sa ibaba, marami siyang dahon. So, kung dito kasi sapat natin nilagay guys, limited lang yung pag-grow nila. Kumbaga may boundaries. So, kung hanggang saan lang yung inabot ng ugat nila, hanggang doon lang sila. So, kaya, nagkaganyan sila, oh. Ito, bumabaluktot. Tulad yan. Bumabaluktot siya. Ayan, oh. Kaya siya tinawag na platito, guys. Kasi, ayan, oh. Parang siyang platito yung kanyang, dahon. Palalim. Ayan, oh. Kung nasa lupa ito, guys, ang lalaki ng mga dahon nito, mga ganon ang mga dahon nito, malalaki. Tapos talagang ganyan talaga yung kanyang characteristic. Pag ganyan. Ayan oh. Para nakascoop siya ng bahagya. Air purifying din itong halaman na ito guys. Nag-absorb siya ng mga carbon dioxide sa kapaligiran natin. At pag ilagay natin siya sa loob ng bahay, nakakatanggal siya ng stress. At pag sa loob ng ating room ay pampaganda ng ating pagtulog. At nabasa ko rin na isa siyang medicinal herb. Ang magagamit sa kanya yung kanyang mga bark, yung kanyang roots at saka yung kanyang mga dahon. Pero huwag nating subukin. Leave it to the expert na lang. Sila nakakalam kung paano yung nito, formulation sa mga ganitong mga halamang gamot. Matagal na matagal ko nang alaga itong halaman na ito. Palipat-lipat na lang siya. Actually, pangatlong pot na ito. Kasi nga, puro ugat na nabiyak. So, nilipat ko na ulit ito sa pot na to. Nung maliit pa siya, malago, malalaki mga dahon. Nung tumaas ng tumaas, ayan na, bumabaluktot na siya. Ayan. So, kailangan na itong putulan hanggang dyan, no? Mag-iwan lang tayo ng siguro mga 6 inches from the roots mula doon sa soil. At magkakaroon ulit ito ng mga salinsing. Kahit anong soil pwedeng gamitin dito. Yan. Basta healthy lang. Kasi minsan magtataka tayo, bakit ganon? Ang ating mga halaman inalagaan naman natin, pero ba't namamatay? Kasi nga, yung lupa na pinaglagyan natin, hindi natin alam na may problema pala yun. Mayroon na yung bacteria o kaya mga fungi o kaya mga itlog ng mga fungi. Yun, kaya kumakain ng halaman yun, pumapatay ng halaman yun, lalo na kung nakapat, lumago, kukonti, mamatay yung ibang stem, mamatay yung ibang puno. So ngayon, maraming puno ito dapat pero ngayon dalawa na lang, dalawang puno na lang siya. Yun, unti-unti lang namamatay. So hindi siya pwede sa araw, direct sun, kailangan lang, bright and direct light. Yun. Kasi masusunog yung kanyang dahon. Kasi ang dahon nito guys, medyo malambot ng konti. Pero nakita nyo naman, ang kintab ng dahon nito, ang ganda. Ayan. Ito nakaganda sa halaman na to. Lalo na kung malalaki to, naku, ang ganda-gandang tingnan. So, twice a week lang ako magdidilig nitong halaman ko na to guys. Ayan ay nagbabari din sa location niya. May location kasi na sobrang init, so kailangan mo siyang every other day diligan. Pero, ito, hindi masyadong mainit yung kanyang doon kasi walang araw. So, twice a week. Pag summer, yun, pwede natin silang diligan ng maraming beses. Cuttings lang. Tulad nito, cuttings lang ang propagation ko nito. Putulin ko na to guys ha. Ayan. Ito din. Kasi
i-propagate ko na to. So, tanggalin ko na to. Ayan. Stem na to. At pwede pa rin natin itanim tong stem na to. Magkakaroon ulit ng tulo yan. Ito, may namatay, oh. Ayan. Patay na tong stem na to. So, yun na lang yung natira. Bukas makalawa yan. Mayroon na yung suloy. Ayan. Yan. Lalago na ulit yan. Tatabaan na siya ulit. Lalaki ulit yung mga dahon niya. As in, malukong na malukong. Ayan. Tapos, pagka tumanda ulit, papayat ulit. So, putol ulit tayo. 5 stems. Ayan. Tusok lang natin to sa lupa. At, yan mabubuhay na yan. Etong lupa na to, luma na to. Pero hindi naman siya ganong kalumaan. Hindi siya, wala siyang peste. Ano lang talaga, yung mga aglaonima na mga Thailand, ang bilis mamatay. Kahit bagong-bago yung soil mo, yun, doon ito nanggaling. So, alam ko bagong-bago yan. So, dito natin itanim yung ating mga pinutol. Tulad yan, ayan, bawasan natin ng dahon. So, yan, ganyan lang siya. Tusok na siya natin. Yan. At pag nagdilig tayo nito, hindi na masyadong basa ha. Kasi bagong tanim pa lang natin itong mga to. So, kailangan moist lang siya. Kasi mabulok naman yung ating yung puno nito pagka binasa natin ng binasa. Diba? Tapos, ganun pa rin. Sa pinakamainit na lugar lang, pero hindi siya direct sun. Doon natin siya ilalagay. Dito ko lang itanim lahat yung 5. Ngayon, pagka may nabuhay dito, at pagka establish na yung kanyang ugat, pwede na natin silang paghiwalayin isa-isa. Napakaganda talaga ng halaman na to, guys. Ewan ko lang kung yung iba alam ba nila yung mga halaman na to. Ayan. 5 cuttings yan, nilagay ko dyan. So, dilig tayo. Diligan natin. Ayan, diligan natin. Basang-basa, as in basang-basa. Yung talagang tatagos doon sa may ilalim ng pot yung tubig. At kailangan ang pot natin, guys, sa ilalim maraming butas para makahinga man lang sila. Hindi pwede yung magkaroon ng ipon na tubig or stagnant water sa ilalim kasi magkaroon ng root rot yan. Kahit bihira ka lang maglilig, pero hindi na uubos yung tubig sa pinakailalim, di ba? Kasi bawal sa kanila ng full sun. So, magkakaroon ng root rot. So, kailangan talaga tamang-tama lang. Ayan. Sa first dilig, kailangan talagang babasain natin yung lupa. Tapos, sa second dilig na lang, kapa-kapa natin, roll of thumb, pang 3 inches na pag medyo tuyo na, didiligan natin ng konti. Mabilis mabuhay to, guys. Isang tusok mo lang, buhay na yan. Siya nga pala, nagbigay pala sa akin ito is Chinese. At ang sabi niya sa akin is, lucky plant daw ito. So, di sige. Malay mo, lucky plant nga naman siya. Swertihin tayo. O, diba? Kasi nga, yung kanyang pagkamalukong na dahon niya, alam nyo pagka mataba ito, tapos malalaki yung mga dahon, talagang kasing laki ng platito talaga siya. Parang ang ano nila is sahod yaman. Sorry guys, maingay ha. So that's it for now, guys. Maraming salamat sa panonood, sa pakikinig at sa oras. At please subscribe, like and comment. And see you next time, guys.